umaga. Ngayong araw ay samahan niyo akong tuklasin ang iba't ibang pamamaraan ng pagpapagaling dito sa bayan ng San Marian. Sa hilagang silangan ng Luzon, sa bayan ng San Mariano, Isabela, nananatiling buhay ang mga kwento na ibinasa mula sa mga ninuno. Mga kwento ng lupa, ng kalikasan, at ng kakayahang magpagaling. Sa gitna ng malalawak na kagubatan, tapat na binabantayan ng Sierra Madre, naroroon ang mga pamayanang katutubo na matagal nang kaugnay sa ritmo ng kalikasan. Dito, ang bawat dahon ay may lunas, ang bawat dasal ay may kahulugan, at ang bawat ritual ay koneksyon sa mga espiritu ng lupa at ng mga ninuno. Habang patuloy na umuulad ang makabagong medisina, nananatiling matatag ang kanilang paniniwala na ang pagpapagaling ay hindi lamang para sa katawan, kundi para sa kaluluwa at kaugnay ng tao sa kalikasan. Isang makulimlim na umaga ang bumungad sa amin. Hindi naging madali ang aming paglalakbay sapagkat kinailangan pa naming sumakay ng bangka. Sa kabila ng mataas na level at mabilis na agos ng tubig, hindi ito naging hadlang upang aming marating ang Barangay Kataging. Isang tahimik ngunit makulay na komunidad na mayaman sa kultura at tradisyon. Dito sa Purok 1, Barangay Kataging ay aming nakilala si Ate Jovelyn, isang katutubong Ibanag. So, magandang araw po. Pwede po ba kayong magpakilala po, ate? Ano pong pangalan niyo? Ilang taon na po kayo? Ako si Jovelyn Candayo Vinasoy, 43 years old at sa akong barangay health worker dito sa Kataging. Ate, ano po yung mga alam niyong healing traditions po na ginagawa niyo po dito sa Barangay Kataging? Yung usually sa amin yung yung pag may pilay yung bata, ganun, pinapahilot namin. Tapos pag may sakit, yun, yung dinadala muna namin sa pinapahilot muna namin siya. At kung sakaling hindi madaan sa hilot, kanila daw itong idinadala sa pagamutan. At nang amin siyang tanungin patungkol sa iba pang pamamaraan ng panggagamot, Marami yung yung traditional, yung gaya ng pagsusuob. ang pagsusuob ay tradisyonal at epektibong panggagamot sa karaniwang sakit ng ulo, sipon at ubo. Ka ng pagsusuot ka, 'di ba? Magpapakulo ka ng yung mga maasim na dahon, gaya ng kalamansi, dalayak, tapos yung suha, ganun. Tapos lagyan mo siya ng konting asin, pakuluan mo yung dahon. Tapos pag kumulo na yun, kukuha ka na ng kumot para magsuob ka doon. Isa sa mga sagradong tradisyon sa kanilang komunidad ay ang paggawa ng balsal sa araw ng kapistahan ni San Roque, na iginugunita tuwing Agosto na kanilang pinaniniwalaang nakapagpapagaling. Ang ginagawa doon sa balsa, may sisiw silang nilalagay. Na yung sisiw, tapos may mga malagkit, tapos may itlog na ilalagay dun sa malagkit. Sa gawaing ito, sila ay nagtitipon upang magprosesyon at mag-alay ng pagkain na Tapos pamilya. dinadasalan na siya. After siya madasalan, ipapaanod na sa ilog. Kanya rin inihayag ang mga nararanasang karamdaman ng mga taong nakakaranas ng sakit na nanong. Anong? Naranasan ko na din yan na anong. Ano pong Yung nangyayari parang sa akin? yung naranasan ko yung parang nalalamig ka, nasusuka, na hindi mo alam yung dahilan. Parang
hindi sila makatulog, tapos masakit lagi yung ulo nila. Sayo yung ano niya, Bad yung, energy po. yung bad energy niya. Yun yung sabi nila. Tapos yung ginagawa, pag inaanan nung, kuha sila ng tsinelas, pinapalo sa buong katawan mo, or di kaya yung ano, yung malunggay, yung mga guyabano na papaamoy sa'yo. Sunod namang binahagi ni ate ang tungkol sa kulibra. Ayaw, kulebra. Ang kulebra naman is ano, hindi ka pwedeng maggamot sa may kulebra. Ayon sa ano nga, sa pamahiin namin. Dapat yung maggamot sa'yo, yung naranasan niya din, na-experience niya na magkulebra. Halimbawa sa akin, sa anak ko, nagkulebra din siya. Nagkaroon siya ng parang red dito na may butlik-butlik. Yung sabi ng mga ano sa amin dito, kulebra yan. Total na kulebra ka naman, ikaw nang lapang maggamot sa anak mo, sabi niya. Ang pinagawa sa akin, nag-ano ko nang yung gawid. Tapos yung ano, yung nganga, yun yung ano, nanganganin mo pag nag-turn red na siya. Tupraam sa dura mo, tapos saka mo yung ipahid doon sa area na kung saan yung ano, yung kulebra. Ano po ang kadalasang nararamdaman ng mga taong may kulibra? Sabi nila, Makati. Yun. Saan po nakukuha yung kulibra? Ang alam ko din sa sabi nila doon sa hangin din. Nakukuha din sa hangin. O kaya yung sabi nila yung parang na may hangin na masama. Kasla na nabati or napuyutan kasgay yung sa amin. Kaya yun yung ginagawa namin, nagdidikdik kami ng awa ng Diyos pag nag-apply naman kami ng ganun. Nawawala naman siya. Natutuyo naman pag Maliban sa mga ito, ay kanya rin idinagdag ang tinatawag na palayaw. Kasi yung sabi sa amin kasi, gaya ko, Eliang, yung tunay, yung ko, kasi nakuha ko daw yung pinangalan sa akin yung lola ko. Kasi nung bata daw ako, lagi daw akong iyakin at nakakasakit. Ganun din, pinasa ko naman din sa anak ko, ganyan din yung nangyari. Yung kasi nakakasakit siya lagi, tapos syempre may tatay akong namatay. Tapos sabi nila, why not hindi mo itawag sa pangalan ng tatay mo, baka Para awa po ng Diyos, gumaling po yung anak niyo. awa ng Diyos, kasi yung bata kasi pag lagi daw iyakin, tapos nagkakasakit, pag pinangalan mo dun sa namatayan or wala na dito na mahal mo sa buhay, ayos naman, okay naman yung ng anak. Thank you. Next question po. Saan niyo po natutunan ng mga tradisyong ito po ng pagkano? Natutunan din namin sa mga parents namin, kinaugulian nilang ginagawa sinasabi din sa amin. Yun din, ina-apply din namin, naman, okay naman siya. Hindi naman kami, open naman kami sa mga ganun. Bilang kasapi po ng iba na group, ano po ang kahalagahan ng traditional na pagpapagaling po sa inyo? Sa amin, sa ibanag. At kasi masyado kami sa pamahiin. Siyempre, mahalaga din yun kasi alam mo yung mga bagay na na naranasan, alam mo yung mga bagay na naranasan nila noon na pinapasa nila ngayon. Halimbawa sa paghihilot ng mga Kasi kung hindi mo alam yun, di laging sa hospital yung ng anak mo. Ayun din yung nakakatulong minsan kasi may mga sakit na hindi nagagamot din ng fake healer, may sakit din na hindi nagagamot ng medisina. Yun, kasi open naman kami sa dalawang bagay na yun. So, yun lang. Sa sumunod na araw, tumungo naman ang aming grupo sa barangay Bitabian. Panibagong pagsubok ang aming kinaharap sapagkat nasira ang daan patungo sa nasabing lugar.
kaya't kinailangan pa namin maghanap ng iba pang daan patungo dito. At nang kami makarating sa lugar, malamig na hangin at maaliwalas na tanawin ng sumalubong sa amin. Dito sa Purok 3, Barangay Bitabian ay aming nakilala ang veteranong manggagamot na si Nanay Lita. So, good morning po, Lola. Pwede po ba kayong magpakilala? Sabihin niyo po yung pangalan niyo at yung edad po. Ilang taon na po kayo nalagyan? Unang ibinahagi sa amin ni Nanay ang patungkol sa tinatawag niyang sarsarak, kung saan kinakailangan daw nilang mag-alay upang magamot ito. Sa... Makasarsarak. Opo, yun po, makasartara. No makasarsarak, dinagpakalan na isip mo pa na biswan, ti alay, ti atang. Danilugan na ang dapat na kumain. Dahil Nicole. So, ganun, hindi lang sa tapos di to danon malpas to atang na tagpasarti manong minuto o 30 minutes mabalin nang alam di isa po na jabagina. Ibigos na yun. Ibigos na lang po. Gagaling na po yung may taong may sakit po. Mga lakati bulong tiatis, bulong ti tani dangla, hindi isuti pana. Isuti bigos na tabagina. O trangkaso ti may isang tao agarobob lang. Ano po yung Sakto sa lutsudan nyo adok. Talaga. ano po yung agaruob, Lola? Atay aksuob. Dati ngayon pagburkin niya danon. Diba? Yung mga lakati burong ti Santon, burong ti aludi, datani, burong ti Santon, dangla, dobigat. Ano po? Bigat ti angirin, may subigat. Hindi mamukong pumutan tulong. Hanggang dito lang. Nung kasi rumor di jay lamis mo, tunig. Kaya rumor di jay. Paglaing ka nga dagat di jay. Ngamin mararami ti pamilyak deta. Isa sa mga pambihirang uri ng panggangamot ng mga Ilocano ay ang tinatawag na siroklato. Sirok kilatok, isabay mo itibisingnan. Mo itibising. Hindi po. Ano po yung bisig? Adya ti number 1. Ngunit ang pinakamahalagang proseso dito ay pagsayaw sa bata sabay ng paglalagay ng tinatawag na bising o sentimo. Dagdag pa ni Nanay, sa kabila ng paggawa ng prosesong ito, kung ang paniniwala ay hindi buo, hindi ito magiging Po yung epektibo. Lola. Nga, uray pa. Sirok kilatok mo, may isang tao, may isang obig. Ang rami niya na nung kakatalag. Kasi pinagkataon na, hanyag lang doping. Isa sa madalas na pinapagamot sa kanya ay ang tinatawag na kulibra. Ito ay sakit sa balat na hindi raw madaling matukoy at magamot ng mga doktor. Talo nga klase ti kulibra. Siguro, damuyo may maysa. Nyimdo kanyak. Kanyak Opo. Talo nga klase. Oridino pa nyo. Si... Doktor man, hanam mo deta. Opo. Pwede niyo po ba kaming kwentuhan tungkol po din sa tatlong klase ng kulibra, Lola? Di kulibra tiyang gagama. Scorpion, number 1 deta nga karirigatan nga agasan. Apay ko na yun. Bakit po? Oh, di dya kulibra no, naglaing itirabaw nan, kit ti unig na, ang panaglaing ure na rabaw, na laing ti unig na na ya, itirabaw nan, at di unig na nga, at tutudok na pa di jay, tadin jay kulibra. Ano po yung pangalawa? May sabay nga kulibra iti kuwag, giti ni kayaman, sa kulibra ti nawalang wawas niya ya. At ang mamayin gamit lang. Ang mga atapog ay didikdikin at saka hahaluan ng tubig bago ito ipahid sa apektadong balat.
po yung pangatlo naman, Lola, na... Kulibra tulig. Opo. Yayen. Kulibra tulig eh. Mga lakati panaw. Ano po yung panaw? Yung panaw. Yung burong ti panaw. Balimulot ang ilagin niya kasi ay. Ipunas lang po. Ngayon, mang kagsisida ito na lang siya. Parehas na nilami nagyan muna. Ayan, pulos ng kagsida. Iti malungaw. Sunod namang ibinahagi sa amin ni nanay ang tungkol sa tinatawag na patalado. No, wag talado may conforme day, may day patalado na niya nga klase ko kwa. Sakit da, paspagare yan. Eksema ko maya. Hindi bagak nga kas sakit ti aso nga eksema nga ibabagayo aya. Hanya porque tagpa-doktorin tag na magahaan. Ang maala iti kasjay. Mga makakating dahon umano ang sagot sa sakit na ito. Hindi man kapani-paniwala kung pakinggan, ngunit subok na raw niya ito sa mahabang panahon ng panggagamot. Damo nyo nakatingin. Bakas ang pagkagulat sa aming mga mukha sapagkat hindi kami lubos na makapaniwala sa aming napakinggan. Sunod na ipinahagi ni nanay ang patungkol sa songan. Ti kwami ti songan nga ni. Bunubong ko. No iti balay mo. Ayos wen sa. Napatakder mo, di ba, padaranda ya. Nagawa mo eh. Patakder kasi parang balay. Siyempre padaranda nga kung naday kay di ba. Ure pa na pisingan, hindi may isa nga balay. Nawan, di jay talaga nga pagbayad mo dyan, ti daga nga nagdiswam. Maramdama. Dapat ibigay. Isip lang ang kaglay. Ang songan ay ginagawa kapag magpapatayo ng bahay na kung saan kailangan mag-alay ng dugo ng baboy upang makaiwas sa sakit at kamalasan. Depende ka niya dahil nga. Depende po silang makakaranas. Pero nagkakos po talaga ng sakit po yung hindi pagsunod. Ang ano ang pinakakilala at pinakamadaling gamutin na sakit ayon kay nanay. Tabo nga barangay, hindi jay datis. Dahon lang po ng tabog po. Hindi dalayak. Ayun lang. Anong gagawin po ng Lola? Kapag po. Lola, ano pong, saan niyo po natutunan yung ganyang pangpagamot po, Lola? Panggagamot po? Ay, kurang po na eh. Dati kiti kwa kanya kiti Biyernes Santo. Habang lumalalim ang aming kwentuhan, nabanggit rin ni nanay na siya ay namatay at muling nabuhay. Kantiyaga na natay. Katahimikan ang bumalot sa amin dahil sa aming narinig. Hindi agsubli kay tiramoti daga kinano taag paamit taking ka. Takong kasi nakatulong kay kita kasapol. Dak may sama ubing tinang tulong kanyak na tulong. Yan. Among tinagname ini dulsaga basit nga dalan yung inawat na kiti baba. Kawatin kan tulong. Yung kapag magpunta nakita ka tinakong dalan. Yung pagnanak basit nga dalan. Detalyadong inihayag ni nanay ang nakakamanghang karanasan ng paggamit niya sa buhay at misyong magpagaling dito sa ibabaw ng lupa. Ni apay kung nakitay ka, ni haan, nagpasyarak lang dyan nga po kung ka. Yay, dyan nga talaga iti pa. Naidi nga men, nagdiagak nga na tayo kung nakit. Dahil kung nanay din, nagputong nga kasama nga natin. Nag-awit ka, kung natawang ka pa dito. Iti napanak nga kopit ko dinadano ko, nagtakil nga manok. Takil tilawina. Madamit lakay nga tiduki tina. Na. Nagado nga tulbik. Dan. Hinta dita ko na nati-sperma kas diba takil. Time na danagamot da ko na kinita ka. Apo awang mit nagang ko. Ang kung nga rin nga loktan tayo ito rin ko na tawan nagamot ka. Kita mo sa takil nga bro ko na natin. Di pangkitaan ko na hindi ko ang number 18. Boss, ang ako gagawin ka. Intan ko na di kasi gabi intan taas yung pa.
Nagdayo ko, bumilabing. Isan. Ginagamit kami, sakto nga alauna. Pero, alas 8 ka na tayo. Ilang oras na po? Alauna. Nagawid na. Dumano na kiti kwa. Nakapay. Nakapay. Naamit ako. Napasyanak na. Natuwa. Kwento ni nanay, ang pangyayaring ito ang naging dahilan kung bakit siya nagkaroon ng kakayahang magpagaling. Mula dekada 80 hanggang sa kasalukuyan, patuloy pa rin sa panggagamot si Nanay Lita. Ang kasabi po lola ng Ilocano group or Ilocano na grupo dito sa San Mariano, ano pong kahalagahan ng traditional na paggagamot or pagpapagaling? Ayon kay nanay, mahalaga umano ang misyon ng panggagamot na ibinigay sa kanya. Pagkat ito raw ay nakatulong hindi lamang sa kanilang pamayanan, kundi sa maraming tao dito sa bayan ng San Mariano. Iba't ibang uri na umano ng tao at sakit ang napagaling ni nanay na hindi kayang gamutin ng siyensya o ng medisina. So, yun lang po yung mga tanong namin. Maraming salamat po sa oras. Marami po kami natutunan sa inyo. Sa aming pagalis, baon namin ng ngiti at bagong kaalaman tungkol sa tradisyonal na panggagamot ng mga Ilocano at katutubong Ibanag na patuloy na nabubuhay sa kasalukuyang panahon. Sa pagtatapos ng dokumentaryong ito, mas malinaw nating naunawaan at nasilayan ang mayamang kaalaman at paniniwala ng mga Ilocano at Ibanag sa bayan ng San Mariano pagdating sa tradisyonal na panggagamot. Ang kanilang paggamit ng mga halaman, dasal, ritual at karanasang minana mula sa mga ninuno ay patunay na ang kalusugan para sa kanila ay hindi lamang usapin ng pisikal na katawan, kundi pati ng espiritu, kultura at ugnayan sa kalikasan. Ang mga paraang ito ay nagsilbing sandigan ng komunidad sa panahong wala pang ospital, doktor at makabagong gamot. Mahalaga ang makalumang mga pamamaraan ng pagpapagaling ng mga grupong Ilocano at Ibanag dahil ito ay nagpapakita ng matatag na kaalaman ng kanilang komunidad tungkol sa kalusugan na nakasentro sa kalikasan, paniniwala at kultura. Ang mga seremonya gaya ng suob, siruklatok, kulibra, patalado, songan at nananong ay hindi lamang naglalayong pagalingin ang pisikal na katawan, kundi pati na rin ang espiritual at panlipunang aspeto ng tao. Ang mga tradisyong ito ay nagsilbing tagapag-ingat ng kultura at kaalamang minana mula sa mga ninuno na ipinapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod sa pamamagitan ng karanasan at paniniwala. Mahalaga ang tungkulin ng mga manggagamot dahil sila ang nag-uugnay ng kaalaman, pananampalataya at praktikal na paggamot para sa mga sakit na minsang hindi agaran ng tugunan ng makabagong medisina o ng agham. Gayunpaman, sa pag-usbong ng modernong medisina at agham, mas napalawak ang ating pag-unawa sa sakit at kalusugan sa pamamagitan ng siyentipikong pananaliksik, teknolohiya at klinikal na pag-aaral na patunayan ang bisa at kaligtasan ng maraming makabagong lunas. Ngunit sa halip na ituring na magkalaban, ang tradisyonal na panggagamot at modernong medisina ay maaaring magtagpo at magtulungan. Maraming halamang gamot na ginagamit ng mga Ilocano at Ibanag ang ngayon ay pinag-aaralan ng agham at nagsisilbing batayan ng mga modernong medisina. Sa huli, ang hamon sa kasalukuyang henerasyon ay ang pangalagaan at igalang ang kalaamang tradisyonal habang bukas sa mga benepisyo ng siyensya at modernong medisina. Sa ganitong paraan, mapapanatili ang ating identidad at kultura, kasabay ng mas ligtas at mas epektibong pangangalaga sa kalusugan. Ang kwento ng tradisyonal na magkagamot sa San Mariano ay paalala na ang tunay na pagkilom ay nagmumula sa pagkakaisa ng nakaraan at kasalukuyan ng kultura at agham para sa mas malusog na kinabukasan.